Anong balita sa boxing? Eto, pinangalanan ng ESPN si Naoya Inoue na kanilang Boxer of the Year 2023. Itong si Naoya the Monster Inoue, may record na 26 wins with 23 knockout at wala pang talo, ay pinangalanan na Best Boxer of the Year ayon sa American television channel ESPN. Sa nakalipas na 12 months, tinalo ni Japanese Monster sina Stephen Fulton at Marlon Tapales para maging undisputed world champion at makuha ang kanyang pangalawang undisputed champion sa dalawang magkakaibang division. Ito ngang pagtalo niya kay Stephen Fulton at Marlon Tapales ay sa super bantamweight division. Ang fight of the year naman ng ESPN ay ang laban sa pagitan ni Jaime Munguia at Sergey Derevyanchenko. Ang best female boxer of the year nila ay si Katie Taylor at ang best women's fight of the year nila ay ang rematch sa pagitan ni Taylor at Chantel Cameron para sa 4 na world super lightweight titles. Pinangalanan naman ng ESPN na best knockout of the year itong si Junto Nakatani na isang Hapon. Ang pag-knockout ni Junto Nakatani kay Andrew Moloney sa round 12. Ang ESPN coach of the year naman ay si Brian McIntyre. Ito yung coach ni Terence Crawford at ang prospect of the year nila ay si Bruce Carrington. Samantala, nag-alala itong si Terence Crawford na baka hindi ibigay sa kanya ang 2023 Fighter of the Year na award at ibibigay kay Naoya Inoue ito. Kaya pagkatapos manalo ni Inoue at maging 2-time undisputed champion sa pagtalo kay Marlon Tapales, ay agad nagpayag itong si Crawford ng kalamangan niya kay Naoya Inoue na dapat daw siya ang maging 2023 Fighter of the Year, na ayon nga kay Crawford na siya lang ang fighter na nakatalo sa isang top 5 pound for pound fighter ngayong taon na ito at hindi daw mapapantayan ang kanyang pagtalo dito sa top 5 pound for pound fighter na si Errol Spence Jr. Tinalo nga ni Terence Crawford itong dating IBF, WBA, WBC welterweight champion Errol The Truth Spence Jr. sa dominanteng paraan. Binugbog niya at ninakaut niya itong si Spence sa round 9 noong July 29, 2023. Nung tinalo niya itong si Spence ay wala pang talo itong si Spence noon at ito ay nasa top 5 pound for pound fighter. Kaya dahil daw dito ayon kay Terence Crawford, kaya siya dapat ang 2023 Fighter of the Year at hindi si Naoya Inoue. May mga hindi sasangayon daw sa sinabing ito ni Crawford at sasabihin na isang beses lang siyang lumaban nitong taong 2023. Pero ayon naman kay Crawford na itong isang laban na ito ay napakalaki, mas malaki kaysa nakalaban ng iba. Nasinang-ayunan naman ito ng WBN o World Boxing News na malaki nga daw ang nakalaban ni Crawford na si Spence. Dahil si Spence nga daw ay tumalo ng 2 champion at 3 pa ang naging belt nito. Kaso nga lang, isa lang ang naging laban ni Terence Crawford noong 2023. Si Crawford nga ang unang naging 2-time undisputed champion dito sa 4-belt era at si Naoya Inoue ang sumunod naman. 2 lang sila na nakakuha nitong malaking achievement na ito na 2-time undisputed champion. Pero ang pagkakaiba nila, si Crawford nakuha niya itong 2-time undisputed champion sa loob ng 6 na taon. Samantalang si Naoya Inoue nakuha lang niya sa loob ng 1 taon o 12 months. Kina Stephen Fulton nga at Marlon Tapales. Pero itong sina Marlon Tapales at Stephen Fulton ay wala sa top pound for pound fighter. Samantalang si Errol Spence Jr. ay nasa top 5 nga ng pound for pound. Naniniwala nga itong si Terence Crawford na siya ang pound for pound best fighter in the world. Dahil daw tingin niya na kahit saan siya ilagay na weight category o timbang ay tingin niya na idodomina niya ang anumang weight category. Dahil yung fighting style daw niya, kahit na maging maliit na fighter siya o malaking fighter siya, ay dodominahin pa rin niya ang kanyang mga kalaban. Hindi daw katulad ng iba, yung mga estilo ng iba, kapag inilagay mo na sa ibang weight category, ay matatalo na sila. Hindi na magiging akma ang kanilang estilo sa ibang timbang. Tinatanong din ni Crawford kung ilan daw ang mga paborito niyang fighter na may mahigpitan na laban at hindi nila dinomina ang laban at natalo sila. Ito daw ang pagkakaiba ni Crawford sa kanila. Hindi pa daw natatalo si Crawford. Wala pa siyang laban na mahigpitan at dinodomina niya lahat ang kanyang laban. Hindi daw siya masalitang tao at ginagawa na lang daw niya ang kanyang mga salita sa loob ng ring.
kapag nagipaglaban siya. Dito daw sa 4-belt era, si Terence Crawford daw ang nanguna na gustong maging undisputed. Wala daw gustong maging undisputed noon. Pero nung naging undisputed champion na siya ay gumaya na ang iba. Kaya trendsetter daw siya. Gustuin man daw natin o hindi, ang ating mga paboritong boksingero daw ay gustong maging kagaya ni Crawford. Hindi pa naman naglalabas ng official na nanalo bilang Fighter of the Year 2023 tulad ng pinaniniwalaang Ring Magazine at BWAA. Kaya abangan natin. Kayo mga Lods, sino ang tingin nyo na Fighter of the Year 2023? Ito bang si Terence Crawford o si Naoya Inoue? Comment na mga Lods at pag-usapan natin yan. Pero itong sikat na TV network sa Amerika na ESPN ay hinirang na si Naoya Inoue na 2023 Boxer of the Year. Samantala mga Lods, usap-usapan naman itong sinabi daw ni Marlon Tapales na hindi daw niya kilala si Janriel Casimero, na nagpost naman si Casimero sa kanyang Quadralas It's My Boy na YouTube channel at pinamagatan, Tapales consult to doctor, ang dami mo ng side effect, Inoue is better, he still know me. Na malamang ang ibig sabihin ni Casimero dito mga Lods, dahil hindi na siya kilala ni Marlon Tapales, ay kailangan na daw ni Tapales na magpakonsulta sa doktor dahil baka nahulog na ang kanyang ulo sa mga patama ni Naoya Inoue nung naglaban sila. Mas mabuti pa daw si Naoya Inoue at kilala pa rin siya. Kilala pa rin ni Naoya Inoue itong si Casimero. Dahil isa nga si Casimero sa inilatag ng kampo ni Inoue na plano nilang isunod na kalabanin ngayong taon na ito 2024. Una na nga si Luis Neri, tapos si Janriel Casimero at Murodjon Akhmadaliev. Kaya daw isinali ni Inoue itong si Casimero na gusto niyang makalaban ay dahil may unfinished business pa daw sila ni Casimero. Maalalang nakatakda na sana ang laban nila dati, kaso lang na-cancel dahil sa pandemic, kaya may unfinished business pa sila. Maalala rin mga Lods na pagkatapos ng laban ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue kung saan natalo ito via 10th round knockout, ay nag-react itong si Casimero sa laban na ito, kung saan nasabi nga ni Casimero na sa laban na yun ay hindi daw gustong manalo ni Tapales, na puro depensa lang daw ang kanyang ginawa. Magaling daw sa depensa si Tapales. At sa una pa lang daw alam na ni Tapales na talo siya kay Inoue, dahil sabi ni Casimero, sila daw ng mga boksingero ay alam na kung ano ang karakas ng kanilang makakalaban, kung tatalunin ba nila ito o hindi. Sinabi rin kasi ni Casimero na ang laban ni Tapales kay Inoue, kay Tapales ay big fight na daw ito sa kanya, itong si Inoue. Pero kay Inoue ay tune-up fight lang daw niya si Tapales. Yun ang nakikita ni Casimero. Na sinasabi rin naman ng ating alamat sa boxing, Jerry Peñalosa, na tingin daw niya na mas malakas si Casimero kaysa kay Tapales. Sinabi ito ni Jerry Peñalosa bago pa man naglaban si Tapales at Inoue, at tingin niya na si Casimero lang ang may pag-asang talunin si Inoue dahil sa taglay daw na lakas ni Casimero at kanyang angas, na willing daw mag-take ng risk si Casimero at willing makipag-engage kay Inoue. Nakikita daw dito sa mga laban ni Casimero na willing siyang mag-engage at ibinibigay lahat ng kanyang makakaya para ma-knockout agad ang kanyang kalaban. Kaya dahil dito daw ay malaki ang pag-asa ni Casimero na talunin si Inoue kapag naglaban sila. Mahusay naman daw si Marlon Tapales, mahusay ang estilo sa pakikipaglaban, pero hindi daw ito willing na mag-take ng risk, mas inuuna ang depensa. Na tama naman ang naging prediksyon ni Jerry Peñalosa dito sa laban ni Tapales kay Inoue, na mas maraming ang depensa ang ginawa ni Tapales kaysa banatan si Inoue. Dahil nga sa hindi magagandang reaksyon ni Casimero sa naging laban ni Tapales kay Inoue, ay malamang dahil dito kaya nasabi ni Marlon Tapales na hindi daw niya kilala si Janriel Casimero. Dahil imposible naman na hindi niya kilala si Casimero dahil nagkasama sila dati sa MP Promotions. Dahil may mga larawan nga silang magkasama. Ito naman ang masasabi ng mga commenters. Sabi nitong isa, di naman kilala yan si Tapales, nakilala lang yan nung pinagtapat sila ni Inoue. Samantalang si Quadralas matagal nang kilala. Kilala dati si Tapales sa pagiging humble, kaso nagyabang nung papalapit na laban kay Inoue. Ayun, gapang ang inabot niya. Samantalang si Quadralas maangas talaga yan, pero may iaangas naman. At pagkatapos ng kanyang mga laban ay humble naman siya sa kanyang kalaban. Ito namang isang commenter sabi, parehas daw itong si Tapales at ni Butler, yumabang ng makakuha ng belt
at parehas din ibinigay kay Inoue. Hindi naman daw malinis ang panalo ni Tapales kay Akhmadaliev. Ayaw nga daw niya mag-rematch kay Akhmadaliev. Sabi daw ni Tapales bangungot daw siya kay Inoue, pero yun pala gagapang sa lona sa Japan. Ano kaya mga lods, hinahype kaya? May niluluto kayang laban? Kaya nagsasagutan itong dalawang Pilipinong ito, sina Marlon Tapales at John Riel Casimero. May nagsasuggest kasi mga lods na dahil hindi pa daw pwedeng ilaban si Casimero kay Naoya Inoue, bakit hindi muna daw pagtapatin sina John Riel Casimero at Marlon Tapales? Ano sa tingin nyo mga lods? Okay ba ito? Sino kayang mananalo sa kanilang dalawa kapag naglaban sila? Maglaban na lang daw sila sa lona, pagkakitaan pa nila at magkaalaman kung sino talagang mas mahusay sa kanilang dalawa. If you ask me, I'll tell you honestly, Casimiro mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Si Casimiro kasi talagang malakas. Hindi sigurista. Talagang magipag-riske. Is either siyang bumagsak or siyang makataas. So, compare to Tapales, mas malakas Casimiro. Sabi mo sa tol? Sa laban ni Inoue at Tapales. Yung laban niya, parang hindi niya pinakita na gusto niya manalo sa laban. Pero maganda naman yung pinapakita niya. Defense. At saka Natakot kasi siya. Natakot siya sa muntok, no? defense lang yung niya. Yung pinakita niya, wala siyang pinakita nga gustong manalo. Pero alam niya yung sa first round pa lang, alam niya na mahirapan talaga siya kasi si Naoya pag tapos ng suntok atras agad, tapos sobrang lakas talaga, may lakas talaga siya. Pero para sa akin, lahat ng malakas kinataob ko. Ganun. Binitawan lang yung straight. Binitawan lang, pero lasting na kasi siya nun. Pero ayun, congrats sa iyo, Naoya Inoue, nagiging malakas ka na naman. Alam mo, lahat ng mga tao dito na mga solid supporters ko, lahat ng mga sinasabi nila, wala makakatalo sa iyo kundi si Quadralas lang. So abangan nyo guys. Tapos mabilis talaga. Pero pagdating talaga sa akin, hindi. Ako yung boxer na hindi magpapatama. Gusto ko ako yung magbugbog. Ayaw ko ako yung mabugbog.